Samantala, tumaas pa ang bilang ng mga biktima ng Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o ang MERS-CoV sa buong mundo. Sa kasalukuyan na halos 1,000 na ang kaso nito kung saan halos 400 na ang nasawi. Ano nga ba ang pinagmulan ng MERS-CoV at paano ito may iwasan? Ang ilang mahalagang impormasyon ukol sa MERS-CoV alamin natin sa ulat na aming kasama si Benj Bondo. Matapos maitala ang unang kaso ng Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV sa Saudi Arabia noong 2012, naghatid na ng pangamba sa maraming bansa sa mundo ang sakit na ito. Sa tala ng World Health Organization, nasa halos 1,000 na ang naitalang kaso ng sakit sa buong mundo, kung saan higit 300 na sa mga ito ang namatay. Bukod sa mga bansa sa gitnang silangan, nakarating na rin ang MERS-CoV sa ilang mga bansa sa Asia, Africa, Europa at maging sa Amerika. Ang MERS ay isang sakit na dulot ng coronavirus. Halos kapareho ito ng Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS na kumalat sa ilang bahagi ng Asia noong 2003. Bagamat hindi pa rin tukoy kung saan talaga nagmula ang sakit, hinihinalang posibleng carrier nito ang ilang hayop gaya ng mga kamelyo. Sakaling magkaroon nito, karaniwang lalabas sa mga sintomas ng sakit sa loob ng 14 na araw na incubation period nito. Abril 2014, isang Pilipinong umuwi sa bansa mula sa United Arab Emirates ang nagpositibo sa MERS-CoV matapos ang pagsusuri sa kanya sa naturang bansa. Agad namang nahanap ng mga otoridad ng Pilipinas ang naturang pasahero at ang kanyang mga nakasalamuha at sumailalim sa pagsusuri. Matapos ito, nagdegatibo sa MERS-CoV ang naturang Pilipino at iba pang mga sinuring kasama nito. Ngunit nitong Pebrero 1, isa namang Pilipinang nurse mula sa Saudi Arabia ang nakita ng ilang sintomas ng MERS-CoV dahilan upang agad itong ipasuri sa Research Institute for Tropical Medicine. Ang naturang pasyente ang unang kumpirmadong kaso ng MERS-CoV sa bansa. Bukod sa pagsugpo sa sakit, patuloy ring nilalabanan ng mga otoridad ang pagkalat ng maling impormasyon na posibleng magpalala sa kasalukuyang sitwasyon. Human-to-human transmission is not that easy. Hence, there is no reason to panic. However, we have to be on guard and be vigilant in watching out for flu-like and asthma-like symptoms among travelers coming from the Middle East region. The DOH is not letting its guard down in the fight against MERS-CoV. Bukod dito, patuloy ring nakataas ang alerto ng bansa kung saan binabantayan ang lagay ng kalusugan ng mga Pilipinong nagbabalik sa bansa upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. All ports of entry in the country are being closely watched, and we strongly suggest that the health declaration checklist or the yellow paper that is being given to passengers be properly and honestly filled up by all arriving passengers to prevent the entry of MERS-CoV and other infectious diseases in the country. Nananawagan po kami ulit sa lahat ng pasahero na nanggagaling sa ibang bansa. Please fill up honestly and properly the health declaration checklist or the yellow paper. Wala pa ring natutuklasang bakuna laban sa MERS-CoV. Sa kabila nito, pangunahing panlaban pa rin hindi lamang dito kundi sa iba pang sakit, ang pagiging malinis sa katawan, pagpapalakas ng resistensya at pagkonsulta sa manggagamot sakaling maramdaman ang mga sintomas nito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.